Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. So ito, ang ating pong pag-uusapan ngayon. Itong si Basti Duterte, dahil nga dito sa issue ng mga Nepo babies, itong mga anak ng mga politiko, kontraktor, mga opisyal ng gobyerno na binabandila ang kanilang marangyang pamumuhay o lifestyle. Sabi ni Baste, wow, si Baste yan sabi ni Baste, hindi dapat dapat maging silang mabuting halimbawa, hindi ganyan. Wow. Ganun ba, Baste? Dahil dito sa mainit na issue ng mga anomalya sa flood control, talagang nakita dito yung marangyang pamumuhay ng mga pamilya, anak, lalo na yung mga anak nitong mga politiko, mga contractors, mga official ng DPWH. Makita mo talaga yung nila, lavish na lifestyle. Kaya galit ang taong bayan, ang mga netizens talagang binabas. Ito naman kasing mga anak ng mga politiko, mga contractors, mga official ng DPWH ay alam ng grabe ang pagbaha, grabe ang hirap ng buhay, tapos binabandila pa nila, pinoflaunt yung kanilang itong lavish lifestyle. Ay si Baste, tinanong ng opinion niya. Wow, alam niyo kung anong sabi ni Baste? Sabi ni Baste, hindi dapat nila ginagawa. Wow! Baste, ikaw ba yan? Ikaw ba yan, Baste? At sinasabi ni Baste, hindi raw dapat ganun. Totoo naman yun, mali talaga yun. Pero ikaw ba, Baste? Ay, kapatid mo ngang si Kito, binabandila, pinuflaunt din yung lavish na lifestyle. At saka yung pamangkin mo, yung anak ni Pulong, si Omar, yung congressman ng 2nd District ng Davao, Omar Duterte, at yung asawa niyang Jenny. Ay, di ba? Binabandila din nila yung lavish na lifestyle. Ay, kaya alam mo itong si Baste, walang walang K. Walang moral high ground na magsabi ng ganyan. Walang moral high ground. Tsaka yung pagbabiyahe-biyahe lang nila, pabalik-balik ng dahig. Magkanong gastos dyan? Magkanong gastos dyan para lang silang bumabiyahe ng Manila at Davao, Itong pamilya ng Duterte. Ibig sabihin, sila mismo, lavish ang lifestyle. Paano ngayon sasabihin ni Baste na dapat daw maging mabuting halimbawa? Ang lifestyle daw dapat hindi ganyan. Wow, si Baste yan Si Baste ang nagsasabi niyan, mga kabunyog, mga kababayan. September 23 sa mga kababayan natin Pilipino na pupunta dito sa Dahig para suportahan si PRD. Sige. Hindi ko naman kayo iniimbita, pero kung pupunta kayo, sasamahan ko rin kayo dito kasi ginagawa nyo to para sa tatay ko So, kung marami-rami tayo, mas masaya. Yeah. Diba? Yes. I-question ka lang yan kay Abante. Any comment dun sa sinabi ni Abante about your comment na PR stunt lang, tapos eventually your brother na sumagot din? Hindi ko alam kung bakit siya sumagot, hindi ko naman siya kausap, tapos natalo man siya. Kaibigan niya lang yung kumilik. Correct. Ba't ako makikinig sa kanya? Correct. Well, anyway, sinagot siya ng kapatid ko, transparent naman yung DPWH at yung kapatid ko kung gusto talaga nilang tingnan. Wala kami problema dyan. Kayo yung may problema, tingnan yung mga sarili. Correct, Jod. Unang ganahan, Jod, kung gasto. The court as indirect vote buying na yung mga politiko mismo nandun talaga sa court along with DSWD nag-distribute ng pera ng taong bayan. Sa po yan. Si tatay nga namin permanent today. Oh. Yes, ma'am. Tayo mo babay mi. Sige ma'am, question naman. Yung as a local executive for mayor, pagbalik nyo, kasi sabi kahapon ni VP Sara, meron kayong master plan sa Davao, master plan on flood control, pero hindi nabibigyan ng budget from the national government. So, sa inyo pong point of view as a local executive? Ganito yan, historically, hindi lang naman Davao talaga. Ang unitary system of government talaga ng Pilipinas, may exploit talaga siya sa mga capital-centric na mga politicians. So hindi lang yan Davao, Mindanao, other parts of Visayas, probinsya. So ang gusto kasi ng mga oligarchs, they want to centralize everything, power and influence. Pati na rin yung where money is allocated
around the country. So pag ganun lagi yung sistema ng politika natin, this is not only Davao. Meron yan, master plan, we are working with JICA para sa pero pag masyadong centralized yung gobyerno mo, hindi talaga yan mapupunta doon sa mga probinsya. Kasi noon pa yan na sistema ng mga Espanyol. Diba? Pagdating ng Espanyol, andun yung may prinsipalya, may mga gobernadorcillo, tapos i-assign nila. System of patronage yan. Okay? So, ngayon, pinasa sa Amerikano, ito yung magandang, pag take over ng Amerikano, sabi ng Amerikano, ito yung magandang sistema na mas madali makontrol yung bansa. Pero, nagbabago yung panahon eh. So nagbabago yung panahon, lumalaki yung population and the people become, more educated, nag-iiba talaga. So sentiments will arise. Ganun talaga yan. So before, kami sa Mindanao, tayo, hindi tayo masyadong sensitive towards, budget allocation, but dumadami tayo, nagkakaanak tayo. Siyempre, mas gusto rin natin na maganda yung, not really for Mindanao only, but for the entire Philippines, maganda yung allocation ng resources ng Pilipinas. The taxpayers' money. So, okay, babalikan ko. Just to close the question. Kung flood mitigation programs, meron kami yan. DOTR for the bus system, we know we can implement it. Ready ang Davao City for anything. When it comes to implementation, however, ang problema, the local budget will not be enough for these kinds of investments. Kailangan ang national talaga mag-invest ng ganun kalalaking proyekto. Last two question daw dahil Pero mag-adilisan tayo may special. Question muna. tayo na about politics. Meron naman, midterms, paulit-ulit lang. Tapos kung ano lang yung mga posibleng mga tatakbo sa 2028, sinasabi ko si Martin, interested. Kasi may 0.7% siya, di ba? From 0.6, so nagka-interest na yun. Mabuya ka, puntang higit ka. Ngayon, trending ngayon sa Manila yung mga anak ng mga contractor, anak ng congressman na nagiging paluho sa Anong komento nyo dito? Hindi, ganito yan. Ngayon, lumalabas na kasi mas mulat na yung tao eh. Yung Pilipino, alam na natin na hindi naman kailangan talaga sabihin mo na mahirap ako, ganun-ganun. Pero tama naman yung nagsisirculate ngayon. And noon ko pa sinasabi to during my podcasts na kailangan iputuin yung mga tao na hindi ka mayaman. Pero huwag ka lang masyadong magyapang dyan kasi maraming naghihirap at nagugutom. At saka hindi ka nagiging magandang ehemplo sa mga tao na gusto rin pumasok sa politika, sa mga bata, sa mga tao na nasa palibot nyo. Pag ganun yung pinapakita nyo. Diba? Everyone will become greedy. So pag pinawi, simple ka lang, pero sige, mayaman itago mo lang kasi nandyan ka sa publiko. You have to be a good example to society. So yun lang yung tingin ko dyan. Mabuti yan, nagtuturoan na sila ngayon. Kasi kadalasan mga congressman, mga oligarko din yan. So mga congressman, sa mga lugar nila, yan yung mga malalaking lupain, monopolize yung mga negosyo, mga mall, mga grocery. Sila may tagian na tanan. So, kaya nagtuturoan na yan ngayon mga yan. Lumalabas din ngayon madalas yung pangalan ni Saldico. Lalo na, di ba siya yung sa appropriation report? Kasi ang Committee on Appropriations, siya yung nag-allocate or hindi naman siya, but he can influence the allocation of the budget or the resources of the government. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.